Meron bang resemblance? Meron bang kayong naalala dito sa pagtutulungan si Sarah, Kiko, focus daw sa ebidensya. Sa mga nakapanood kanina, remember nyo yung sinabi ni Bongo? Mga kababayan, mga ka-GPnatic, sabi niyang ganon, siya daw ay magpo-focus sa ebidensya. So pag ganon ang nangyari, mga ka-GPnatics, lagot na si Sarah. Ang daming puwersa nakakalaban sa kanya. Kung ebidensya ang pagbabasihan, may tulog na si Sara Duterte. Yan din ang sinabi ni Kiko, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Eto, pakinggan natin. Ano yung hahanapin ninyo during the impeachment trial? Well, I was in the impeachment trial of Corona, so ultimately it's the evidence. So let's see the evidence. Kung walang ebidensya, bakit ka mag-convict? Teka lang. Mas maganda ata makita nyo eh. Diba? Excuse me. Pakita natin. Ano yung hahanapin ninyo during the impeachment trial? Okay. Well, I was in the impeachment trial of Corona, so ultimately it's the evidence. So let's see the evidence. Kung walang ebidensya, bakit ka mag-convict? Okay. So tingnan natin yung ebidensya. And in the meantime, siyempre, we support the rule of law. And this is a constitutional mandate. We will be taking an oath of office that says we must uphold the Constitution and the rule of law. And that's exactly what we intend to do. Nako po, mga kababayan. Ipapaliwanag ko yan. Lars Gitarista, William Mikate at Eva, Ma'am Eva Punsalan, shoutout po sa inyo, magandang gabi po. Ayan maliwanag na maliwanag dito, mga kababayan. That would be nice kapag halimbawa ang mga senador natin ay paiiralin po nila ang ebidensya. Again, sabi ni Kiko Pangilinan, mga kababayan, ebidensya ultimately ang kanyang magiging basihan. Magko-convict siya kapag siya ay satisfied, kapag siya po ay convinced ng ebidensya na ipipresent sa atin ng panel of prosecutors. Kasama po dyan yung mga kongresista natin na magagaling like Acop, Gilbert, Kong Beatrix Luistro. Kasama na rin si Leila de Lima, ang additional na puwersa, si Chel Jokno. Di ba mga kababayan, mga ka-GPnatics? So kung ito po ay mailalatag nila ng maayos at may papakita na ang lahat po ay tumutukoy, nagtuturo, kaya inday puset. So technically, definitely mga kababayan, sila po ay boboto to impeach Sara Duterte. That is, yan lamang po yung hinahanap nila, evidence. And everything, mga kababayan, ay magbabago ang lahat. Kahit sila po, sabihin natin ay mga pro-Duterte, like Bongo, sabi niya kanina, definitely, I am going to focus to evidence. Nandyan naman yung ay naakusahan. Kapag nakita natin na ito ay talagang ang ebidensya ay solid, nako, mga kababayan, di ba? Nagpahiwatig na si Bongo. Sa madaling sabi, tulungan. Mga kababayan, magtutulungan ang mga ito para sa sariling interes. Hindi. Siyempre, para sa ating mamamayang Pilipino. Maipakita na sila, mga kababayan, ay tumutupad sa kanilang tungkulin. That is because that is their mandate. Di ba? Wala silang magagawa. Pag nandiyan na ang ebidensya, i-convict mo na, sigurado. Diba? Ang mga senador po natin, walang magagawa. Pag nandiyan na ang ebidensya, wala ka nang magagawa kundi i-convict mo na. I-convict mo na. Kung hindi, malalagot ka. Diba? Impeach Sara Duterte. Sabi ni William Mikati, makakabawi na si Kong de Lima, Sir GP. Kaya nga
Si Bongo, ako naniniwala mga kababayan sa kanyang binitawan na yon. Sana totoo, ha? Bongo, wag mong sisirain yung pangako mo na pag solid ang ebidensya, walang kaibigan, walang Duterte. Alam ko naman 'di ba? Alam ko naman ayaw mo kay Sara, kaya panindigan mo. How do we make sure, Senator Aha. Kiko, na itong issue ng impeachment kay Vice President Sara Duterte won't just be about politics, but about the people? Because we're working under the context na there is a rift between the Dutertes and the Marcoses, may mga allies itong mga ating presidente at vice president. How do we make sure that this is about the people and not about the politics? Mhm. Well, I think I already answered the question. We look at the evidence. Mhm. Regardless of the politics, let's look at the evidence. Yo. Well, mga kababayan, I'm very convinced to what he said. Kasi nga sabi nung host, merong conflict, merong ano dito, mga kababayan. Ito ay away lang ng Marcos at Duterte, baka politika lang ito. 'Di ba? Dahil gusto ng isa matanggal yung kabilang panig. Yung kabilang panig naman siraan yung kabilang panig. What Kiko said, I'm very convinced. Mga kababayan, he said, I think I already answered the question. 'Di ba? I'm looking for the evidence. And the evidence will tell them, mga kababayan, kung iko-convict ba si Sara or hindi. Okay? So, ibig sabihin, it's up to the prosecutor kung how they are going to defend, how they are going to tawag dito mga kababayan, lay down, mga kababayan, mga ka-Jeep Fanatics, all their documents and all their evidence. Di ba? Nasa kanila yon kung paano nila ito may ipapakita ng maayos. And I think, mga kababayan, and I do believe, ang pinakamagaling maglatag ng ebidensya dyan, unang-una si Jerbel Luistro. Kasi yung kanyang pamamaraan kung paano niya ma-corner yung isang tao, di ba? Una, pinapaamin muna sa pamamagitan ng mga pagtatanong. Yung pala, na-trap ka na. Eventually, in the end, huli ka. Balbon. Sapul ka. Ganon din ang mangyayari dito. So it's a battle of luminaries. It's a battle of how you are going to lay down all the predicates, di ba? All the evidence that you have. Doon ang pagbabasihan ng mga senador natin. Kung lahat ng mga senador natin doon magbabase sa ebidensya, may tulog si Sara Duterte. Again, sabi ko nga sa inyo, kapag nailatag ng maayos yung mga ebidensya at ikaw, kumontra ka dun sa ebidensya, kumontra ka sa decision mo that you are going to no, mga kababayan, ikaw ay magno-no kay Sara Duterte to impeach, sigurado, pagdating sa 2028 na ikaw ay mayroong pangarap na maging senador ulit, maging vice president or maging president, mahuhulog ka sa kangkungan, sigurado. Sabi ni Lars Gitarista, once na lumabas yung solidong ebidensya laban kay Inday Sayad, once na nagloko ang mga senator sa pagboto, sigurado may mga magrarally niyan laban kay Inday Sayad. Not only that, sira yung kanilang career, yung kanilang political career. Mga kababayan, on the 2028 election, sigurado hindi po sila iboboto ng tao. And of course, kung ikaw ay merong pangarap, kung ikaw ay gusto mo na maluklok sa pedestal sa 2028, of course, mga kababayan, anong tawag doon? Ikaw po ay aayon sa ebidensya. 'Di ba? Yun lang naman, para kunwari, paano mo sasabihin kay Bongo, GP, yung ganon? Unang-una, para hindi po lumalabas na talagang ang gusto ni Bongo ay sirain si VP Sara at ipa-impeach, mga kababayan, na ayaw niya para lumabas na peke lang naman yung usap-usapan na galit si Bongo kay Sara. Para manatili na gano'n na hindi niya inaatake si Sara Duterte, mga kababayan, he would utilize his statement that he will be going to base on the evidence. 'Di ba? Yun lang yung paraan niya para sabihin na hindi ito personalan.
nakita na ng ebidensya eh. Siyempre, boboto ako sa ebidensya. Di ba ligtas na si Bongo doon? Sasabihin nila, kahit si Kiko Pangilinan, di ba? Hindi ito personalan. The evidence was there. The evidence is there. Di ba? Or the evidence are there. Those are the reasons why we are going to choose and we are going to to impeach you. Di ba? Hoy, Tita Etilin, no? Nagta-time out. Lilibet Jose, correct. Attorney Luis, true super believe ako sa kanya. The way she trap the accused resource person. Di ba? Ang galing. Dapat lang, base lang tayo sa ebidensya kung guilty or not guilty. Di naman ang mga senador natin. Pero si Bato, Marcoleta, Padilla, sure na no yan. Okay lang kung 4 lang sila. Di ba? Okay lang kung 4 lang sila kasi mga kababayan, kailangan nila at least 9 para hindi po ma-impeach si Sara Duterte kasi 1/3 is 16. 'Di ba? 16 ang kailangan naman natin na boto para ma-impeach si Sara Duterte. Siyempre, kung gusto mo i-secure ang 2028 election, pag gusto ni Bongo, he would rather choose to impeach Sara Duterte based on the evidence, sabi nga niya. Palusot lang yun, syempre. Liway lang yung ebidensya. Pero ang totoo, he targeted Sara Duterte. Pero hindi halata. Kasi sabi niya, ebidensya ang pinagbasihan ko. Hindi ko siya pinapersonal. Palusot lang yun. Diba? Sabi ni flooding center, wag naman pagbigyan mo naman ang ibang mga comment. Flood ba dyan sa inyo, guys? Dito naman sa akin walang flooding. Walang lumalabas na flooding dito. GP, sana wag silang paapekto sa pera ni BP kasi bilyon ng pera ng mga Duterte. Pati Korte ng Pinas takot sa Duterte, GP. Alam natin yan, guys. Pero it would be different kapag nakikita po natin, di ba? Nakikita natin ito sa social media. Nakikita po natin televised. Naka-telecast din ito. So, iba yon. Iba yung magiging ng tao. Biruin nyo yung kila Chief Justice Corona dati, mga kababayan. Hindi rin basta-basta kasi ito ay naka-televise. Napapanood ng tao. Sabi nga ninyo, ang mga tao ay matatalino. 'Di ba? Hindi na niya maluloko. Kung yan ay ebidensyang matibay na nagtuturo sa kanya, paano yun? 'Di ba? Baka si Manang Aimee nila ebidensya din sasabi. Pag si Aimee ang nagsabi ebidensya din, patay ka, Sara. Nag-flooding siya, pero hindi lumalabas dito sa akin yung flooding, guys. Ito. Nag-flooding nga. Kaya binaran ni Tita Etilin. Okay. GP check out. Pasok na si Benhur Abalos na nasa 12 spot na siya. Guys, ako ayoko umasa kasi yan ay, 'di ba, yung lumalabas na yan yung natali na nila. 'Di ba? Nabilang na nila talaga. Pero ayoko umasa, 'di ba? Kung papalarin na pumasok talaga, why not? 'Di ba? Kung makapasok, nakita ko po yan yung sinasabi ninyo. Pang ngayon, pang 11 si Benhur, 'di ba? Doon sa tali nila. Kaya lang pa lang yan partial pa lang yan ng pinaka nakuha. Excited na ako sa June, ayaw ko mag-absent siya. Good evening, GP, at sa lahat. Merlinda Estrella, shoutout sa inyo. Alain Alicia, napahamak ang bansa natin dahil sa mga kababayan nating mga mangmang sa pagboto. Mas binoto pa nila ang mga demonyo kaysa sa matitino. Guys, ito ang dahilan, 'di ba? Money is the root of evil. Marami ang nabayaran. Marami po, mga ka-GP Natics, ang tumangkilik sa pera. Doon sila sa one time, big time. Diba, Ma'am Gloria Rodriguez Shebert? Marami ang gusto ng one time, big time. Kita Canton, thank you. Alam ko nga yan, Ma'am Ine. Ikaw naman, nakikita ko yan sinasabi mo. Yung bilangan, 'di ba, nasa pa lang 1.5 million. Yan yung official, 'di ba? Official, pero
hindi pa tapos. 'Di ba? Yung 1.5 pa lang kasi na-examine na nila lahat 'yan. Si Ben-Hur pang 11, maswerte kung hanggang matapos, mabilang nila yung 100%, mga kababayan, pang 11 si Ben-Hur. Maganda 'yun. Oh. 'Di ba? Oh, ito naman, pag-usapan natin.